Lunes, aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Yeah, yeah. Woo. I have a destiny I know I shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Yeah, yeah. Somebody say yes. And long before the ages, you predestined me to walk in all the words you have prepared for me. You've given me a part to play in history, yeah, to help prepare a bride for eternity, yeah. Ito ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. DWBL 1242 kHz AM band. Monday 8:30 to 9:30 ng gabi. DWBL 1242 kHz AM band. Ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord, Monday 8:30 to 9:30 ng gabi, time in the Philippines. Pinangungunahan ng inyong lingkod, Ricardo D. Carillo, inihahatid ng Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. Pinangungunahan ng inyong lingkod, Ricardo D. Carillo, Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. I-like, i-follow, i-subscribe KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Ano man ang katanungan para makadalo sa mga gawain nating nagkalat sa buong mundo. Ano man ang katanungan para makadalo sa mga gawain nating nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo, para sa inyong prayer request and counseling, at para sa iyong kaloob pinansyal upang patuloy kang pagpalain ng Panginoon at maging kabahagi sa tunay na pagliligtas ng bayang Pilipinas at ng buong mundo. Ginagawang kaharian ni Jesus ang buong Pilipinas at ang buong mundo, na kung saan ang kalooban ng Diyos ang nasusunod hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ikaw ay mag-PM. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, o kaya naman mag-text o tumawag or sa 0998-989-2963, 0998-989-2963, or sa 0933-874-2651, 0933-874-2651. Despite of severe trial, they gave their best to God. Sa kabila ng matinding pagsubok, yan, binigay nila ang the best nila sa Diyos. Pakisabi, the best. Para kay Jesus. Yan. So, basahin natin ha. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong kausapin at ako'y makikinig. Yan. Glory to God. Umiinit na yung panahon. So, yung isang aircon natin na pinapaayos natin yan, may higpitan lang daw dyan eh. Maingay kasi, so wala pa yung technician. So,
Kaya pala, pag nakakita ka ng maiingay, may higpitan lang dyan sa mga maiingay. So, basahin po natin. 2 Corinthians 8:1-5. 2 Corinthians 8:1-5. I'm reading from the NIV. Yan. Sama-sama tayong magbasa. Yan. Basahin mo nga, Del. 2 Corinthians 8:1-5. 2 Corinthians 8:1-5. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Yan. Gusto ng Panginoon na malaman nating lahat ito. Hindi pwedeng hindi natin ito malaman. The Philippine Island and the nations of the world. So, ano yung dapat nating malaman? Number 2. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Actually, yung pamagat natin, kulang pa nga eh. Severe trial. Ang sabi rito, very severe trial. Pag sinabi mong trial, pagsubok. Yung severe, matindi, matinding pagsubok. Dinagdagan pa ng very. Grabe, sobrang tinding pagsubok. Yun. Nakuha natin? Grabe, sobra tinding pagsubok. Naranasan nyo na pang dumaan ng pagsubok? Matinding pagsubok. Grabing matinding pagsubok. Ibang klase yun, no? Unbearable. So, verse 2, no? Sabi sa verse 2, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Number 3, Del. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Verse 4 and 5. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Yun, no? Makinig tayo maigi, ha? So, nakaranas sila ng sobrang tinding pagsubok. Nakuha natin. So, di ba, yung iba makaranas lang ng pagsubok, suko na di ba? Give up na. Hindi na attend, hindi na magkakalom, hindi na magbibigay, hindi na maglilingkod, no? Yung iba nga, nagpapakamatay pa Pagsubok yun. Lalo na kung matinding pagsubok. Mas mabigat yun. Lalo na yung sobrang tinding pagsubok. So, ang naranasan nila ay sobrang matinding pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, hindi sila nagpakamatay, hindi sila nag-give up, hindi umatras, hindi sumuko, hindi nagtampukekok, no? Hindi sila tumigil, hindi sila namahinga, bagkus nagpatuloy sila. No? Pwede na nilang i-exempt yung sarili nila, no? Pwede na lang sabihin kay Apostle Paul, nakikita mo naman yung pinagdadaanan namin, di ba? Pwede ba hindi na muna kami a-attend, di ba? Pwede ba hindi na muna kami maglilingkod, di ba? Pwede ba hindi na muna kami magbibigay, no? May tao pa ba rito? Nakikita mo naman yung pinagdadaanan namin. Hindi ito basta pagsubok lang. Hindi ito basta matinding pagsubok lang. Grabe ito. Nakuha ninyo? May tao pa ba rito? Kaya justifiable na magpahinga sila. Kaya yung mga nagpapahinga riyan, na kung saan-saan muna kayo nagpupunta, maaring masabi ninyong justifiable yung ginagawa ninyo. Hayaan nyo na muna kami rito, intindihin, unawain nyo kami. Kasi wala naman kayo sa kinalalagyan namin Hindi nyo naiintindihan yung aming kinalalagyan. Hindi lang ito pagsubok, matindi at grabing pagsubok ito. Unbearable, no? Masyadong matindi ito. Pero ang sabi ng Biblia, hindi nila in-exempt yung kanilang sarili. At hindi sila sinabihan. Kusang loob nila itong ginawa. Pakisabi, kusang loob. No, hindi sila sinabihan, hindi sila pinuwersa, hindi sila pinilit, kusang loob. At ang sabi nga ni Apostle Paul, and they exceeded our expectation. Yung hindi namin inaasahan, nagulat kami. At nalampasan pa nila. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? At ang sabi niya, they gave themselves first of all to the Lord.
Oo. May tao pa ho ba rito? Kaya tinuturoan ko yung mga pulis. Nalulungkot sila sapagkat maraming pulis na nasasabit sa katiwalian. At pinag-aaralan namin, ang sabi nga namin sa aming pag-aaral ay, kasi hindi nila ito ginagawa para kay Lord. Amen? Dapat sila gumagawa para kay Lord at dapat inaalay nila ito para kay Lord. So this coming June 12, Independence Day, so nasa Manila Police District ako, dahil may programa sila, so ako puro on yung magba-Bible reading, mag-explain ng Biblia at mananalangin. June 12 po iyon sa Manila Police District. Amen po ba? So isama nyo sa prayer. Lahat po kayo. June 12, Independence Day, I will be in Manila Police District, UN Avenue. So bago silang magprograma, basa ng Bible, explain, prayer. Amen po ba? From general down to the patrolman and patrol woman. Amen po ba? The whole Manila Police District headquarters sa opisina. Wednesday yon. Then Monday, kasi gusto nila ako maging presidente sa San Francisco High School Alumni Association, ayoko. Ay ayaw nila akong paalisin. Ang hirap kasi talaga ng gwapo. So, nilagay pa rin nila akong vice-presidente. So, bukas sa San Francisco High School naman ako kasi papalitan yung principal. So, mag-aaral ng panibagong principal. So, kailangan nandun ako. Amen po ba? Famous. Grabe. Ang hirap kasi talaga ng magandang lalaki. Kaya nga nung nakita ako ni Mama Ging, first time niya akong talagang nakita ha. Hindi niya pa ako nakita kahit kailan. Nung nakita niya ako, ito sabi niya, ito yung lalaki para sa akin. Hindi na ako pinakawalan. Abuti. Tama ba rito? Parang hindi ka masaya. Hindi ka naniniwala. Huwag mo na siyang tanungin, si Mama Ging, hindi ka na tanungin. Tapos Tuesday bukas Tuesday, nandito kami sa Concepcion 1, Barangay Concepcion 1, tuturuan namin yung mga pulis at yung mga barangay officials. Opo, kahapon wala pahinga. Friday, inikot namin yung mga maraming station dito sa Marikina, pati yung mga barangay. So last Wednesday, nasa mismong headquarters ako at pati sa mga barangay. Sobrang busy. Amin po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw, anong pinagkakabisihan mo? So, bakit ito sinasabi sa inyo? Para alam ninyo ang mga nangyayari at nagaganap. So, isama sa prayer and fasting. Amen? At isang araw, maging kabahagi ka. May tao pa ho ba rito? Ganon po yun, no? So, mga minamahal, sabi rito, they gave themselves first of all to the Lord and then by the will of God also to us. Oh. So, naunawaan po natin. Ano ang tendency pag ang mga tao dumadating sa pagsubok? Nagpapakamatay, nag-give up. Wala na, nagpapapetik-petik na. Lalo na kung matinding pagsubok hindi naanan. Lalo na kung grabing matinding pagsubok. Balikan natin yung verse 1, tingnan ninyo. Yung verse 1, balikan natin. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial. Nabasa ba ninyo? A very severe trial. Yung trial, pagsubok. Yung severe, matindi na yon. Dagdagan mo pa ng very. Sobrang matinding pagsubok. Oh. No? May tao pa ho ba rito? Pero sa kabila ng lahat, hindi sila nag-stop. At talagang nagkusa sila. Hindi sila kinausap, hindi sila pinwersa, hindi sila pinilit. At ang sabi ng Biblia, beyond the expectation of Paul, ang nakita niya. May tao pa ho ba rito? Yun eh. So mga minamahal, tuloy natin yung pagbasa. Anong nakalagay dyan? Tingnan natin. No, yan, number 1. Oh.
proving they love God more than anything, more than anybody, and more than life itself. Pag ikaw ay hindi ka umatras, hindi ka sumuko, hindi ka naging tampukekok, hindi ka naglep, May tao pa ho ba rito? Kasi we can say that our reason is acceptable talaga. Pero nakita niya Macedonian churches, di ba? Hindi sumuko, di ba? Hindi. So number one, anong pinapakita nila rito? They love God. More than anything, more than worldly wealth, more than anybody, and more than life itself. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, ako'y robot. Opo, robot ako. May remote ako eh. Ako yung robot na remote. Natapa ba kayo? Oh, may remote. May humahawak ng remote control. Di ba robot ako? Para gumana ako, di ba merong humahawak ng remote control? Alam mo kung sino humahawak ng remote control? Si Lord. Robot ako. Si Pablo rin robot eh. Sabi ni Paul, I am bond servant of Christ. Yung servant lang, pag sinabi mong servant, di ba? Hindi ka nasusunod sa sarili mo. May boss ka, may amo ka eh. Ay dagdagan mo pa ng band. Ako ay bilanggong lingkod ni Kristo. Robot din yun eh. Parehas kami. Sabi nga ni Pablo, Galatia 2:20, di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I. But it is Christ that liveth in me. The life now I live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. So, ibig sabihin, si Pablo, hindi na siya nabubuhay sa sarili niya. Robot yun. Parehas ko. May remote control lang kami. I-remote lang ng Panginoon yan. O, punta ka roon, punta ka rito. Diba? May tao pa ho ba rito? Tanongin mo nga katabi mo, robot ka ba? Di ba? May remote control lang yan eh. Di ba? Kaya nga di ba sa John 21, di ba? Verse 15 pababa, John 21 verse 15 pababa. Sabi ni Lord kay Peter, alam mo Peter, nung hindi ka pa robot, lahat ng gusto mong puntahan, pinupuntahan mo eh. Lahat ng gusto mong suotin, sinusuot mo. Pero pag naging robot ka na, hindi na. Kung ano ipapasuot ko sa iyo, yun na lang susuotin mo. Kung saan kita papapuntahin, doon ka na lang pupunta. O robot na. May tao pa ho ba rito? Kaya pag nagbabasa kayo ng Biblia, mga maliliit lang na salita, pag-aralan ninyo, bond servant of Christ. Servant na, bond pa. Ano pa naman yun? Oh. May tao pa ho ba rito? Sa isang verse lang, ay sa isang word lang, makakagawa ka ng mensahe, sangkatutak na mensahe. Nung ako'y nag-aaral sa Bible School, kumukuha ng Bachelor of Theology, ay isang word lang yan. Ang daming klase ng sermon ang ginagawa namin dyan. Textual expository sermon, pictorial analytical sermon, illustrational sermon, lahat ng sermon. May tao pa ho ba rito? Ganun yun. Yun. So yun, number one, proving they love God more than anything, more than anybody, and more than worldly wealth, more than life itself. Parang kanta, no? More than anything, I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than life itself. Naunawaan po ba natin? Kalabitin mo, tingnan mo kayo katabi, wag mo na kalabitin, tingnan mo lang, robot ka ba? Basta ako, robot ako, ha? Robot ako. Oh. Oh, number two. Proving that God is their priority. Si God ang number one nila. Oh. Si God ang inuuna nila. Oh.
Number 1 nila, numero 1. Oh. May tao pa ho ba rito? Kaya pag hindi ka robot, naku, hindi mo mamahalin si Lord. Iba mamahalin mo. Pag hindi ka robot, hindi si Lord ang priority mo. May tao pa ho ba rito? Number 3. Proving that they are obedient to God. Yun. Sino yung nasubukang inutusan kayo ng nanay ninyo? Nasubukan na ba niya bang inutusan kayo ng nanay ninyo? Sino yung naka-experience na inutusan kayo ng nanay ninyo? Walang naka-experience. Ayun. Inutusan kayo ng tatay ninyo. Minsan ba yung utos ng nanay ninyo, tatay ninyo, gusto ninyo? Pero kahit na nakasimangot ka at nagdadabog ka, sumusunod ka, di ba? Oh. Oh. Ako na naman, bakit hindi siya? Di ba? Oh. Sumunod. So that is number 3. Proving that they are obedient to God. Kasi pag hindi ka robot, di ka masunurin eh. Pag robot ka, di ba? Gaganunin ka lang eh. Oh, siyong. Oh, di ba? Wala, hindi mo masusunod yung sarili mo pag hindi ka robot. Kaya dapat robot ka. May tao pa ho ba rito? Ito talaga ang tunay na Kristiyano. Marami Kristiyano-Kristyanuhan lang eh. Kung ano yung gusto nila, susundin nila. Oh. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Well done, my good and successful servant. Amen? Well done, my good and successful servant. Amen? Well done, my good and prosperous servant. Amen? No, faithful servant. Oh. Loyal. Oh. Faithful. Well done, my good and faithful servant. Parang yung sa kanta, di ba? Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang, di ba? Mas maganda yung kahit nahirapan ka, nasasaktan ka, sumusunod ka pa rin. May tao pa ho ba rito? Doon mo mapapatunayang mahal mo si God. At doon mo mapapatunayang number 1 si God sa buhay mo. At doon mo mapapatunayang obedient ka kay God. Kasi ayaw mo eh. Ako ayokong mangaral eh. Ayokong mag full time. Oh, pumunta sa kapulisan, ayoko rin. Ang dami kong kinaayawan talaga sa buhay na ito. Opo, para akong si Jeremiah eh. Jeremiah chapter 9 verse 20. Sabi ni Jeremiah, Lord, dinaya mo ako eh. Yes. Oh. Dinaya mo ako, Lord eh. Oh. Kasi yung mga ayaw ko, yun ang gusto mo eh. May tao pa ho ba rito? Amen. Nasusubukan niyo yun? Yung ayaw niyo, yun ang gusto ni Lord. Kaya nga maraming pupunta ng impyerno kasi yung gusto nilang sinusunod eh. Maraming naliligaw at nalilihis ng landas kasi nga yung gusto nila yung sinusunod. Oh. Si Jeremiah iba eh. Kahit nasasaktan siya, kahit na siya'y binartulina na, tuloy pa rin siya. Lord, ang daya mo eh. Yung mga gusto mo eh. Oh, di ba? Oh. May tao pa ho ba rito? Ayoko talaga. Iba religion ko eh. Ayokong ma-born again. Kaya nga pag nakaka-attend ako sa mga gawain ng mga born again Christians, nanggugulo ako. As in, nanggugulo talaga. Sabi ko yung mga born again, mga buang again yan eh. Sira ulo. Sabi ng mga born again Christian, Hallelujah! Sabi ko naman, Ale bawang! True story po ito. May nagte-testify sa harapan. May nagte-testify. Ako, binago ng Lord, nagmamariwana ako dati. Hindi alam ng parents ko, akala ng parents ko mabait ako. Pero nagmamariwana ako, binago ako ng Lord nang makilala ko si Kristo na born again ako. Nandun ako sa likuran. Sabi ko sa mga attendee, huwag kayong maniwala riyan. Binobola kayo niyan.
True story po yun. Pag binibigyan ako ng tracts, ayoko. Pag nakakabukas ako ng mga pangangaral ng salita ng Diyos sa TV, nililipat ko. Ayoko. Panatiko ako sa aking relihiyon. Dekandado. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Ito yung kinaugaliang kinamulatan ko. May tao pa ho ba rito? Pero wala akong magagawa. Kailangan kong tanggapin ang kaligtasan ni Kristo. Amen? Ayokong bitawan yung mga bisyo ko't kasalanan. Ang sarap nun. Pero kailangang bitawan. Ayokong maglingkod sa Panginoon, pero kailangan kong maglingkod. Lalo nung pinag-full time ako. Ang hirap nun ah. Ubos yung alahas. Ubos yung pera. Walang makain, walang maisuot. Sinusuntok, minumura. Kung ano-anong masasakit na salita ang naranasan ko sa buhay na ito. Kinasahan ng baril, binato. Lahat yan naranasan ko yan. May tao pa ho ba rito? Pero nandito pa rin ako. Amen? Tuloy ang laban, padayon. Kasi nga robot ako eh. Kasi kung hindi ako robot, edi susundin ko yung sarili ko. Oh. May tao pa ho ba rito? Ganon yun. Kaya dapat maging robot talaga tayo eh. No? Yung gusto ng Lord ang gugustuhin mo. Pag nagusto mo yung gusto ni Lord, masakit yan, mahirap yan. Pero pagkatapos mong gawin yan, satisfied life, full of joy. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Ganoon yun. Di ba? Kayo rin, di ba? Minsan, hindi nyo naman gustong umattend, di ba? Oh, pero umaattend kayo, tama? Tama ba mali? Robot ka rin kasi. Gusto mong gumive up, pero hindi ka gumive up, di ba? Si robot ka rin eh. Ayaw mong magbigay, pero nagbibigay ka pa rin. Tithes, offering, first fruit, lalo na ngayong anniversary ito, ang laki ng ibibigay mo. Kasi pagkatapos natin ito, papunta tayo ng sports center at mga malalaking lugar. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Oo. Oo. Walang sumasagot. Robot ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo nang kalabitin, robot ka rin. Minsan, sasabihin mo, ito lang ibibigay ko ha, nakahanda na yan. Di ba? Biglang kakausapin ka ni Lord, huwag yan ang ibigay mo. Hindi, Lord, hanggang ninoy lang ako. Huwag yan yung maraming tao. Kung wala ka ng maraming tao, yung agila ibigay mo. May tao ba rito? Di ba? Subukan niyo yun. Robot ka rin kasi. Ganun yun. Kaya ang sarap maging robot, di ba? Matapos mo magawa yung kalooban ng Lord, sasabihin mo, Lord, ang sarap maging robot. Oh, di ba? So number 3, proving that they are obedient to God. Number 4, God will bless them abundantly. Ayun. Ang dami ng bersikulo niya na ang dami ko na itinuro at ang dami niya sa banal na kasulatan. Pero dadaling ko kayo dito sa may sa chapter at sa verses na ito. Magwawakas na tayo. Basahin natin. 1 Kings 17 verse 6 to 16. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Yan, dito na lang ako magbasa. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Alam nyo itong si Elijah, robot din ito eh. Robot din yan. Una, saan siya pinapunta ng Lord? Sa brook. Oh. Yung mga gusto niyang kainin, hindi niya nakakain. Mga tokwat baboy, sisig, hindi niya nakakain. Mga soft drinks, hindi niya nakakain. Hindi niya naiinom. Saan siya umiinom? Sa lake, sa brook. Tapos dinadalan siya ng uwak ng pagkain. Dalawa lang ang pagkain niya, umaga at hapon lang. Walang tanghalian, walang merienda, walang midnight snack. Hindi siya nagpapadeliver. Wala.
Wala. Kung ano yung dadalhin sa kanya ng uwak, yun lang kakainin niya. Hindi siya pwede magreklamo. Robot nga eh. Di alam mo na ngayon, robot ka. Sabi mo sa katabi mo, di alam mo na ngayon, robot ka. Ngayon, nung naubos na yung tubig sa brook at wala na ang uwak na nagdadala ng pagkain sa kanya, inutusan siya ng Panginoon. Robot nga eh. Pumunta ka sa Sarephat in the region of Sidon and stay there. Si robot nga eh. I have directed a widow there to supply you with food. Hindi siya pwedeng mamili. Hindi. Ang nagpakain sa kanya nung una uwak. Ngayon, ang magpapakain sa kanya ngayon, hindi uwak. Naunawaan po ba natin? Ang magpapakain sa kanya ngayon ay widow. Wala siyang magawa. Punta siya ron. Tuloy natin ang pagbasa. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" Pengen naman tubig. Nauhaw na ako eh. So, tuloy natin ang pagbasa. As she was going to get it, he called and, "Bring me please a piece of bread." Yun. Kasi ang pagkain naman nila ron, di naman kanin, bread eh. Kung tawagin yan, pita bread. Yung parang siya sa warma. Ganun yun. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die." Isang kain na lang, tapos nun, patay na sila. Naunawaan ninyo, isang luto na lang, patay na sila. Konting arena, konting langis, olive oil. Sa Israel, ang daming klase ng olive, iba't ibang olive oil. Isa sa mahal na at healthy oil is olive. Isang luto na lang itong arinang to at konting langis, patay na kami. Wala nang para sa'yo rito, sa aming mag-ina lang ito. At di ka ba nakakaintindi? Biyuda na ako, hindi divorsyada, biyuda ha? Nililiwanag ko lang sa'yo. Hindi ako divorsyada, hindi ako annulled, biyuda. May tao ba rito? Nag-aawayan ngayon kung dapat daw ba yung divorce o hindi. May tao pa ho ba rito? So, nakapasa na siya sa Congress eh, no? Most probably, maaring makapasa sa Senado ito. As isang pirma na lang ng presidente, tapos na ito. Kaya isa lang ang sinasabi ko sa inyo, the end of the world is coming. The end of the world. These are the signs that the end of the world is getting near. Kung ano yung mga bawal yung gusto nila eh. Di ba? Di ba? Si Adan at saka si Eva, di ba? Ngayon hindi, si Adan at saka si Steve ang nag-aasawa na ngayon. Oo. Di ba? Tapos, sino ang asawa ngayon ni Eva? Iba na. Kapwa niya babae. Pinagmamalaki nila, ang tawag nila pride. Hindi pride yan. Kahit nga sabon, di yan tinatanggap eh. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Konting arena, konting lang, isang luto na lang, patay na sila. Hindi ka namin pwede mabigyan. Bakit? Hindi ka namin pwede mabigyan. Alam mo kung bakit? Kasi konting arena, konting langis na lang ito eh. Wala. Ulila na sa ama yung anak ko. Biyuda, hindi divorsyada, hindi annulled, hindi rin legally separated. May tao pa ba rito? Tuloy natin ang pagbasa bago tayo magwakas. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me, for what you have, and bring it to me, and then make something for yourself and your son." Ang tindi ng hamon ni Elijah. No? Tinan mo ito ha. Minsan, hindi niya ba napapansin, parang ako rin yan, naghahamon. Minsan nga, naiinis ka sa akin, nagagalit ka nga sa akin eh.
Kaya nga lipat ng lipat kung saan sa ang Diyos, kung saan na nagpupunta eh. Kasi ang tindi ng hamon eh. Itong sabi ni Elijah, ganun ba? Konting arena, konting langis? Parang na lang sa inyong mag-ina, ito ang sinasabi ko sa iyo, lutuin mo yan. Inutusan. At pag naluto na, ang una mong pakakainin ako. Di ba? Kaya marami nagagalit nga sa inyo eh. Bigay ka ng bigay sa KOJF, bigay ka ng bigay sa lingkod ng Diyos na yan. Niloloko ka lang ng KOJF, niloloko ka lang ng lingkod ng Diyos na yan. Pinagsasamantalahan lang kayo. Bitaw pa ho ba rito? At minsan ikaw din, di ba? Nagbibigay ka sa KOJF, nagbibigay ka sa akin, minsan sama rin ang loob mo eh. Ang bili ko na sana ng make-up yun eh. Naghamon pa kasi. May tao pa ho ba rito? Ang tindi, no? Kaya yung mga ginagawa ko, biblical yan eh. Biblical talaga. Sige, lutuin mo na. Hindi sinabi na Elijah na ako na magluluto niyan. Ginawa pa siyang utusan eh. Sige, lutuin mo ha. Sarapan mo. Oh. Pag naluto mo na, ang unang kakain ako. Kaya habang kumakain si Elijah, yung mag-ina nakatingin sa kanya. Takam na takam eh. Sabi nung habang pagsubo ni Elijah, sabi nung nanay, sabi rin nung anak, grabe tong lingkod na ito ng Diyos na ito ha, nababagtit ito ha. Isipin mo, amin yung arena, amin yung langis. Kami pa nagluto, tapos siya ang unang kakain. Grabe ito. May tao pa ho ba rito? Weird, very strange. Kaya nga minsan tayo mga born again Christian, ang hirap maintindihan ng marami. Hindi nila talaga tayo maintindihan. At talagang hindi nila tayo maintindihan. Alam mo kung bakit? Makalangit tayo sila, makalupa eh. Kaya amoy mo sila, amoy lupa sila. Tingnan mo, amoy mo katabi mo, amoy langit. Di ba? Amoy, kahit na walang tawas yan, amoy langit yan. Naunawaan po natin. Naintindihan ninyo? Nakukuha ba ninyo ako? Yeah, okay, matutulog ha. True story ito. Dito nyo maintindihan lahat ng bagay kasi marami kayong tanong eh. Minsan nga ginagawa nyo na isang bagay, marami pa rin kayong tanong. Ito yung sagot sa inyong tanong. Basahin natin yung verse 14 hanggang, verse 14. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord ends rain on the land. Verse, nawaan niyo ibig sabihin? Huwag kang matakot. Kasi hindi naman ordinaryo ang KOJF ministry. Hindi naman ito kagaya ng ministeryo yan eh. Naputok sa buho. Hindi naman ako ordinaryong lingkod ng Diyos eh. Totoo ako. Legit ito, legit. Oh. At sinasabi ko sa iyo, sinugo ako ng Diyos, sinugo ng Diyos ang KOJF. Kapag ginawa mo yan, na inuna mo ako, na ipinadala ng Panginoon under the KOJF, sinasabi ko sa iyo, hindi ka mauubusan. Hindi ka mauubusan. May tao pa ba rito? Oh. Hindi ka mauubusan. Magmumultiply ng magmumultiply yan. Ako nga laging umiiyak eh. Kasi hindi tayo nauubusan. Nung pandemya, nagsarado sila. Pero nung pandemya, inikot natin ng maraming lugar, nag-evangelize tayo. Witness kayo. Nagpapak tayo ng mga bigas dito. Hanggang feminine wash, meron tayo. Matatawa kayo. Pero that's true. Inikot natin sila, takang-taka yung mundo. Bakit kayo hindi nagsasara? Panayang ikot ninyo kung saan-saan. Binabawalan tayo. Huwag na kayo umikot kasi matindi ang COVID. Pero tayo, walang tigil tayo. Krusada tayo ng krusada at namimigay tayo ng food pack. Lahat pinamimigay natin. Iyak ako ng iyak. Kasi ang winidro ko, 10,000 lang. 10,000 lang ang winidro ko pero bumuhos ang salapi. May tao pa ho ba rito? Nung nakita ng Lord na dumukot ako, konting halaga, yun lang naman ang kaya ko.
Kinausap ng Lord yung marami. Nanguna ang lingkod ninyo, sumunod kayo. Bumuhos. Bigas, tubig, face mask, face shield, hanggang feminine wash. Meron tumantawa nga yung mga babae. Matatawa kayo. Diaper ng bata, diaper ng babae, meron. Matatawa kayo, pero totoo. Bigas, food pack oh. Habang binamimigay natin yung food pack, hindi nga natin natikman yung laman nun di ba? Walang nakatikim nun Nagsakripisyo tayo, pwede na natin kainin yun Sabi ko nga sa mga kapatiran, mag-uwi kayo ng grocery, ayaw nila Hindi po. Para po sa kanila yan. Iba talaga ang KOJF May tao pa ho ba rito? Di ba, namigay tayo ng mga, sorbetes? Ang dami. Pati yung may-ari, pati yung mga pati yung sorbetes company, hindi po ng Lord nagpadala Pati mga bomberong naglilinis ng kalsada, binigyan natin Iyak ako ng iyak Ang buti ng Lord. Pumaparada dyan, naka 4x4 May mga dala silang kung ano-anong pamimigay natin. Nakaparada rin, 4x4, pinagmamasdan ko. Sabi ni Attorney Diyos, Papa, hindi ko kilala yung mga yan. Pero kilala sila ng Diyos, kinausap sila ng Diyos. Amen po ba? Kasi nakikita ng Diyos yung heart mo Pure ka sincere ka Kaya sabi ni Elijah, huwag matakot. Yung jar of flour, hindi yan mauubos. Yung oil mo sa jug, hindi mauubos yan. Magmumultiply yan. Tuloy natin ang pagbasa, verse 15 hanggang 16. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Naunawaan natin? Naubos ba yung oil niya? Naubos ba yung flour niya? Hindi. Bakit? Naging robot na rin kasi siya sabi mo sa katabi mo, dapat talaga robot ka. Huwag ka nga alis sa pagiging robot. Ano yung sabihin ng robot yung hindi mo nasusunod yung gusto mo? Nire-remote ka lang. Di ba, noon, ang hirap yung TV noon Lalapitan mo pa, ilipat mo yung channel yung TV na ngayon, ginaganyan mo na lang Ni-remote na lang May tao pa ho ba rito? Pating amisan mga cellphone, kakausapin mo lang di ba? Gagana na Hindi mo napipindutin, kakausapin mo lang May tao pa ho ba rito? So anong nangyari? Hindi siya naubusan. Kaya ito yung number 4. Number 1, proving that you love God. Number 2, proving that God is your number 1 priority. Proving that you are obedient to God. And number 4, the Lord will bless you abundantly. Wala akong nakitang nagbigay ang hindi pinagpala ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Meron pa ba tayong babasahin? Mga robot sa likod, may babasahin pa ba tayo? Eto, we do experience sickness. Sino ang hindi nagkakasakit dito? Tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, hindi nyo lang alam, di ako nakakatulog, antindi. Sino rito ang hindi na-persecute? Di ba lahat tayo? Di ba meron tayong basher and hater, di ba? Tama? Naranasan nyo bang ibinigay mo na yung the best mo at parang hindi pa rin the best? Your best wasn't good enough? Amin po ba? Naranasan nyo na ba yung emptiness? Yung parang kang wala kang magagawa. May tao pa Hubert, emptiness. Naranasan nyo na bang malungkot? Lalo na kung nag-break kayo ng jowa mo, o na-unfriend ka, o na-block ka. Naranasan nyo na ba iba't ibang atake ng kaaway? Hello, walang sumasagot. Naranasan nyo na bang walang pera? Noong nakaraan, nagpunta kami sa mga polis, sa mga barangay. Pasado alauna na, hindi pa kami kumakain, walang pera yung mga kasama ko. Antindi.
Sabi ko, alam mo, hindi ko sila pwedeng tiisin eh. Kaya lang talagang wala akong cash. Kaya kinausap ko yung tindahan, tumatanggap ba kayo ng GCash? Hindi. Wala namang laman yung bangko ko, hindi ako makapag-debit, pero credit card, pwede ako. Hindi sila tumatanggap. May tao pa ho ba rito? No. Kaya alam nyo na kung sino magbibigay ng pamasahe nyo, ha? Kung gusto lang, wala namang pilitan. Kung robot lang. Ang kulit, Dok. Grabe. Amen po ba? Nakaranas ba kayo ng pagsubok? Matinding pagsubok? Sobrang pagsubok. Sabigyan ko lang kayo ng konti, misigaw doon, kala mo talaga totoo. So isipin nyo ngayon ang naranasan yung pagsubok o dinadaanan yung pagsubok ngayon. Isipin nyo. Isipin nyo kung yung naranasan yung matinding pagsubok o yung dinadaanan nyo ngayon kung matindi na yan. Isipin nyo, sobrang tinding pagsubok na naranasan ninyo o dinadaanan nyo ngayon. Ano ang solusyon? Bumigay? Umatras? Sumuko? Magpakamatay? Magtampokekok? Ano? We must not give up. Pakibasa natin yung nasa ilalim. Wala nang tagabasa natin. Ikaw nga, sinong babasa sa inyo? Kung na may mikropono, wag na kayo magturuan. Sige na. Wala kayong magkaalabitan. Ikaw na. Sige na. Kunin mo. Kaya mo yun. Ayan. So, basa dito. We must. Dali. Lakasan mo. Basa. Oo. Sige na. We. Ito. We must not give up, but rather choose to give our best to God. Ayun. Naunawaan natin? Pagsubok, matinding pagsubok, sobrang pagsubok, huwag magpapakamatay, huwag susuko, huwag aatras, huwag bibigay, huwag magtatampukekok, etc., etc. Bagkus, ibigay yung the best sa Panginoon. Bagaya ng mga Macedonian churches. Kasi pinapakita niyan, mahal mo si Lord. Priority mo siya, masunurin ka. And in return, the Lord will bless you abundantly. Magugulat ka na lang na gumagawa ang Diyos ng himala. Muli tayo po'y dadako sa ikalawang bahagi ng ating gawain kung saan tayo muli magbabalik ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Amen? Pero sa pamamagitan naman po ng ating pagbibigay. Amen po ba? Amen? At kahapon nga po ay nagdaos tayo ng ika-31 anibersaryo ng ating radyo at television ministry. Amen po ba? At gayon din ang ating 15th year ng Ministry of Compassion. Amen? Sa Teatro Marikina. Amen? At sige po ba, bago po muna natin mag-start, punuan po muna natin sana yung mga upuan sa harap para pagdating po ng ating mga kapatiran ay hindi na po tayo maistorbo dahil medyo maaga po tayo nagsimula. No? Actually, 2 p.m. ang in-announce natin. So, medyo napaga tayo ng 30 minutes. So, alam ko paparating pa lang yung ating mga kapatiran na... So, kung kaya po natin punuan yung mga nasa harap natin para hindi na po tayo maistorbo mamaya. Amen po ba? Amen. At tayo po ngayon ay dadako muli sa pagbibigay at amen. At tulad nga po ng sinabi ko, kahapon po ay nagdaos tayo ng anniversary ng Radio and TV Ministry at ang ating Ministry of Compassion. Amen? At sino po yung mga nakadalo kahapon? Taas nga po ang kamay. Amen? At napagpala po ba tayo kahapon? Amen. Alam ko po lahat tayo na nandoon kahapon ay tunay na matagumpay at hindi tayo hinayaan ng Diyos na umuwi nang hindi tayo punong-puno ng pagpapala at katagumpayan. Amen po ba? Amen. At tunay nga na napakabuti ng Diyos kahapon sa ating iglesia na ginamit niya yung iglesia natin para makapag-bless ng maraming tao. Amen po ba?
ang daming nakatanggap ng regalo. Amen po ba? Ang daming nakatanggap ng regalo, both spiritual at saka financial na tulong. Amen po ba? Amen. Dahil nga po kahapon nga po namigay tayo ng ating sa Ministry of Compassion, namigay po tayo ng grocery packs, namigay po tayo ng food, ng merienda para sa ating sa mga kababayan natin. Amen po ba? Na nangangailangan. At tunay nga na ginagamit ang iglesyang ito upang i-bless ang maraming tao. Amen po ba? At sa ating pag-bless, kaya po ginagawa ng iglesyang ito ang magbigay sa mga nangangailangan dahil tulad ng pangako ng Panginoon na pag ikaw ay nagbigay, ikaw rin ay bibigyan. Amen po ba? Kaya isa po yun sa mga dahilan kung bakit namin ginagawa dahil alam namin na bukod sa nagiging instrumento ang iglesyang ito para pagpalain ng maraming tao, ay isa ito sa mga paraan para pagpalain din ng Panginoon ng iglesyang ito. Amen po ba? Alam naman natin na pag tayo po ay nagbigay, pag tayo may tinanim, tayo rin ay may aanihin. Amen po ba? Ganon din po sa Panginoon. Pag tayo po ay may binigay, tayo po ay may tinanim sa Panginoon, meron din po tayong aanihin. Amen po ba? Amen. At bakit ba tayo nagbibigay sa Panginoon? Dahil siya naman ang unang nagbigay sa atin. Amen? John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo iligtas mula sa kasalanan. Para tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Amen po ba? How much more tayo na hindi natin maibigay yung para sa Panginoon na 10% lang naman. Amen po ba? Sabi po sa Bible, ang binibigay natin sa Panginoon ay ang 1/10 bahagi ng ating mga pagpapala. Or yung tithes po natin, yun yung 1/10 bahagi. 10%. Amen? Kung meron tayong 100, ang 10% nito ay 10 piso. Kung meron tayong 200, ang 10% nito, 20 pesos. Yun lamang po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Na sa Panginoon din naman, nanggaling yung ating mga pagpapala. Amen po ba? Lahat ng blessings na natatanggap natin, sa Panginoon po ito galing. Amen? At ang nais lamang ng Panginoon, ay ibalik mo yung para sa Kanya. Amen po ba? Ibalik mo yung para sa Kanya upang magamit ito para maipalaganap pa ang salita ng Diyos. Amen po ba? Tulad po kahapon, marami kahapon bukod sa mga kasama natin mula sa ibang chapter, galing ng malalayong lugar, na mga membro na natin sa iglesyang ito na nanggaling sa malalayong lugar, marami pong bagong mukha kahapon. Amen po ba? Maraming bagong nakadalo kahapon. Amen po ba? At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ninanais ng Panginoon na ibigay natin yung ating mga tithes and offering dahil doon po ginagamit yun upang abutin ang marami pang mas nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Marami pa pong nangangailangan ng kaligtasan, marami pa pong hindi nakakarinig ng tamang turo at aral. Marami pa pong hindi nakakakilala sa Diyos. Amen? At yun ang isa sa mga rason kung bakit hinihingi ng Diyos ang ating mga ikaputandog para magamit ito upang mapalaganap pa yung kanyang turo o aral. Amen? Para mapalaganap pa natin yung salita ng Diyos na higit na kinakailangan ng mga tao sa huling kapanahunan na ito. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? At ang pagbibigay po natin sa Panginoon, isa po ito sa sukatan ng ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Hindi naman hinihingi ng Panginoon sa iyo yung lahat Or kung kaya mong ibigay lahat, bakit hindi? Pero ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, yung the best mo lang naman. Amen?
Hindi hinihingi sa'yo ng Panginoon yung kung ano yung wala ka. Kung may nakikita ka na nagbibigay ng malaking halaga, ng 100,000, ng milyon, pero ikaw, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako, ito lang ang kaya ko, baka hindi to. Parang walang silbi to sa mata ng Diyos. Amen? Hindi po ganun. Wala po sa dami ng ibinibigay yan. Nasa halaga ng binibigay mo yan. Kung gaano ito kahalaga sa'yo at kung gaano ito nakikita ng Diyos na mahalaga sa'yo. Amen po ba? Yun lang naman ang hiningi sa atin ng Panginoon kung ano yung meron tayo, hindi kung ano yung wala. Amen? Pero yung the best natin. Amen po ba? At pag tayo nagbigay ng the best, ganun din naman ang balik ng Panginoon. Actually, madalas, higit pa nga eh. Amen po ba? Higit pa sa yung balik ng Panginoon, higit pa sa ibinibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Amen? Amen. At alam natin yan, lalo na tayong mga matatagal na nandito sa iglesyang to na habang lalo tayong nagbibigay at habang lumalaki yung binibigay natin, mas lumalaki din naman yung balik ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Minsan, hindi lang natin na-appreciate, hindi lang financial, hindi lang, amen po ba? Minsan, ang balik ng Panginoon, physical, yung magkaroon ka lang ng pamilya na, o ikaw o personal, at saka yung pamilya mo na malusog na pangangatuan, na ligtas kayo sa araw-araw, amen po ba? Minsan, yun po yung balik ng Panginoon sa atin eh. Amen po ba? Yung protection niya, yung pag-aalaga niya sa atin, na hindi po palagi na pinansyal lang balik. Although kasama yun sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? Na yung pagbabalik sa atin o pagbe-bless sa atin ng Panginoon, pinansyal. Pero minsan hindi lang po iyon eh. Maraming aspeto po. May balik sa ating physical, may balik spiritual. Amen po ba? May mga panahon na pinupuspos tayo ng Panginoon na bigla na lang tayo iiyak dahil alam natin na nararamdaman natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? May mga ganong senaryo po na alam natin na dahil yun sa pagbibigay natin sa Kanya at dahil yun sa katapatan natin sa Kanya, nananatili rin siyang tapat sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya wag po natin ipagkait ang para sa Panginoon. Amen? Ibigay po natin ang the best para sa Panginoon dahil alam naman natin na pag tayo ay nagbigay, ang pagpapala ng Panginoon ay gayon din sa atin. Amen? Siksik, liglig, umaapaw. At alam ko maraming buhay na patotoo sa iglesyang ito na sobra-sobra kong pagpalain ng Panginoon. Amen? Mga sobra kong nagsakripisyo sa Panginoon, ngunit grabe din naman ang balik sa kanila ng Panginoon. Amen po ba? Muli, ito po ang Thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, DWBL 1242 kHz AM band, Monday 8:30 to 9:30 ng gabi, time in the Philippines, inihahatid ng Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken, KOJF Church YouTube channel, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Pinangungunahan po ng inyong lingkod, Ricardo D. Carillo. God bless you and God bless you more. I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Yeah, yeah. Woo. I have a destiny I know I shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Yeah, yeah.
Somebody say yes. And long before the ages, you predestined me to walk in all the works you have prepared for me. You've given me a part to play in history. Yeah.